Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tutulungan ko kayo makabuo po ng English sentence kung saan po ay yung active voice ay gagawin po natin passive voice. O kaya naman yung passive voice ay gagawin nating active voice. Okay po? Pag sinabi po kasi nating active voice, yung ating pinag-uusapan ay siya ang gumawa ng aksyon. Okay? Samantala, yung passive voice naman ay, ang ibig sabihin naman po niyan ay yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon. Wala siyang ginawang aksyon, pero naapektuhan siya sa aksyon na ginawa ng iba. So, yun ang kaibahan ng active voice sa passive voice. Okay po? Ngayon po, magbigay po ako ng halimbawa para sa active voice para mas maliwanag. Okay? Ito po, I bought the book. Binili ko ang libro. Kung mapapansin nyo, dito sa ating English sentence, ang nauuna pong salita ay itong I. Okay, sa Tagalog ay ko. At kung mapapansin nyo sa Tagalog, kung ating i-aanalisa, itong ko ay may ginawang aksyon. At ang ginawang aksyon niya ay meron siyang binili. At ang binili niya ay libro. So, binibigyan na po tayo ng senyales na itong ko na ating pinag-uusapan ay naka-active voice. Kasi di ba kasasabi ko lang, ang active voice po ay yung ating pinag-uusapan ay dapat may gawing aksyon. At merong ginawang aksyon po dito sa ating halimbawa, itong ating pinag-uusapan. At itong aksyon na pagbili. Okay? So, yan na po yung senyales na naka-active voice po tayo. Okay? At saka, ito pa, yung mga pronouns po na I, you, we, they, he, she, it, pang-active voice po yan. Okay? Ginagamit po yan na pang-active voice. So, pagkagamit nyo ng alinman dyan sa mga pronoun na yan, dapat po siguraduhin nyo na yung action ay sila po ang gagawa. Okay? Katulad po nito. I bought the book. Binili ko ang libro. Yung ko, siya yung gumawa ng aksyon na pagbili. Okay? Yan ang active voice. Ngayon, pag naka-passive voice po, yung mga pronoun naman natin na ginagamit ay itong me para sa I, itong you para sa you, itong us para sa we, itong them para sa they, itong him para sa he, itong her para sa she, itong it para sa it. Okay? Ngayon, malalaman lang po natin na naka-passive voice yung ating English sentence kapag po yung ating pinag-uusapan naman ay walang ginawang aksyon. Halimbawa, ito po, the book was bought by me. Ang libro ay binili ko. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay itong ang libro. At kung mapapansin nyo, itong libro walang ginawa. Pero naapektuhan sa ginawa ng iba. Naapektuhan siya, itong libro, dahil yung libro po ay binili noong sinasabi kong iba. Na yung iba na yun ay tao at ito pong ko. Okay? So, ito na po yung senyales na tayo ay naka-passive voice. Pag yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon, pero apektado sa ginawa ng iba. Okay po? Ngayon po, tuturuan ko po kayo na yung active voice natin gagawin natin passive voice. At saka yung passive voice natin gagawin nating active voice. Okay? Dito sa susunod nating slide. Okay po? Ngayon po, bago tayo pumunta dun sa next slide natin, gusto ko pa kayong bigyan ng dagdag ideya. Yung mga pronouns po natin na me, you, us, them, him, her, it na pang-passive voice ay sinasama po natin ng preposition na by na senyales po tayo ay naka-passive voice. Kaya kung mapapansin nyo dito, ang libro ay binili ko. Pag in-English nyo yan, the book was bought by me. Meron tayong
ginamit na preposition na by, na ang isinunod natin na salita ay yung pronoun na me. Okay? Na yan po ang senyales na tayo ay naka-passive voice. Isa sa mga senyales na tayo ay naka-passive voice. Okay? So, makikitandaan na lang po muna yung mga pronouns natin dito na pang-active voice. Itong I, you, we, they, he, she, it. Okay? At saka yung pang-passive voice na me, you, us, them, him, her, it. Na may kasamang by dapat. May kaparehang by. Okay? So, makikisa ulo. Okay, ngayon po, gawin na po natin yung sinasabi ko. Yung active voice po ay gagawin nating passive voice. Okay, so yung active voice po natin na sentence dito ay itong you receive my email. Pag tinagalog nyo yan, tinanggap mo ang email ko. Okay, ang ating pinag-uusapan dyan ay itong mo. Okay? Kaya nalaman kong yan ang pinag-uusapan itong mo kasi sa English sentence, siya yung nasa unahan. Isa po yun sa mga senyales na yung salita natin ay subject pag nasa unahan. Okay? Bago mag-verb. Kasi ito po yung verb natin, itong receive, itong tinanggap. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa active voice po natin, yung ating pinag-uusapan na mo ay may ginawang aksyon at yung po ay meron po siyang tinanggap. Okay, na itong tinanggap sa English ay receive. So yan ay naka-active voice. Ang malaking tanong dyan, paano natin gagawin yung passive voice? Okay? Para magawa po natin passive voice yan, meron na po akong ibinigay ditong pattern para gawin natin yung active voice na maging passive voice. At ito po yon. Object plus was o kaya were plus verb na naka-past participle ang spelling plus by plus doer of the verb. Okay? Pag sinasabi kong object, ang ibig sabihin niyan ay yan yung bagay na nasa ating sentence na hindi pinag-uusapan. O hindi yan yung ating subject. At kung mapapansin nyo, dito sa tinanggap mo ang email ko, ang ating pinag-uusapan dito ay itong mo. At yung bagay dito na hindi natin pinag-uusapan ay itong email. Diba? So, yung email na yan, yan yung object natin. Okay? Yan yung sinasabi kong object. So, ang sabi dito sa pattern natin, itong object ay dapat nasa unahan ng ating English sentence. Kaya itong email ko, o sa English ay may email, yan yung iuuna po natin sa ating English sentence. Ito po yon, may email. Yan, ilalagay nyo yan dyan. Siyempre, nasa unahan na po yan ng ating English sentence, kailangan yung may ay palalakihin nyo po yung unang letra ng may. Ayan po, naging may email na, okay, na may malaking letra para sa may, itong M, okay? Ngayon, ang isusunod daw ay was o kaya were. So, aalamin nyo muna kung ilan yung bilang ng ating object. Kung isa lang, was. Kung marami, were. Kung mapapansin nyo, yung email ay isa lang kasi wala namang S sa dulo, hindi emails. Email lang ko. So, ang ibig sabihin niyan, isa lang ang bilang, was ang gagamitin natin. Okay? So, ilagay natin yung salitang was. Okay. So, tapos na tayo sa unang posisyon at pangalawang posisyon ng passive voice. Ngayon, ang pangatlo ay yung verb, yung action, na kung saan ay naapektuhan yung ating object, yung email, naapektuhan, gawa ng iba. So, yung action na ito, itong verb natin, ay dapat daw naka-spelling ng past participle.
Okay? So, yung action natin dito ay itong tinanggap. Sa English ay receive. At pag hinanap nyo sa dictionary, yung past participle po ng receive ay ito rin po yun. Yung R-E-C-E-I-B-E-D. So, yan lang po. Kokopyahin nyo lang po yan. At isusunod nyo sa was. Okay? At ito po yun. Okay? So, tapos na tayo sa pangatlo. Yung pang-apat daw, ilagay mo yung by. Yun, ilalagay lang natin yung by. Para maituro po kung sino yung gumawa ng aksyon. Yan po yung silbi ng by. Yung taga-turo ng tagagawa ng aksyon. Okay? Ngayon, ang isusunod nyo, yung mismong gumawa na ng aksyon. Okay? At yun po ay itong you. Okay? At dahil po yung you ay nasa hulihan ng ating English sentence, yung you po natin dito ay dapat paliitin nyo yung letra ng Y. Ayan. So, ito na po yung nabuo natin mula sa ating pattern na pang passive voice. My email was received by you. Pag yan ay tinagalog nyo, ang email ko ay tinanggap mo. Okay? Kasi yung you, pag yan ay tinagalog mo, mo. Yan. Ang email ko ay tinanggap mo. My email was received by you. So, yan na po ang passive voice na forma para sa ating active voice na you receive my email. Okay? Okay, ngayon naman po, subukan naman po natin yung passive voice ay gawin nating active voice. Okay? So, yung passive voice po natin dito ay the book was bought by me. Pag tinagalog, ang libro ay binili ko. Kung mapapansin nyo, yung libro po dito na ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon. Pero naapektuhan po sa aksyon na ginawa ng iba. So, yan na po ang senyales na tayo ay naka-active voice. Kasi yung libro ay naapektuhan sa pagbili ko. Okay? Siya kasi yung binili ko. Yung libro ang binili ko, so naapektuhan yung libro. Okay? Na ating pinag-uusapan. So, naka-passive voice po tayo. Ngayon, para magawa po nating active voice, itong ating halimbawa ngayon, meron po tayo dito sa baba na pattern na pang active voice po. Okay? So, ang sabi dito, yung doer ng action o yung tagagawa ng action, yun yung iuuna nyo sa inyong gagawing English sentence na naka-active voice. So, kung mapapansin nyo, ang gumawa ng action dito ay itong ko. Na kapag in-English natin, dapat i-English natin bilang I. Kasi yung I ay pang active voice, hindi po yung me. Kasi yung me ay pang passive voice. Kaya yung I ang gagamitin ko. Okay? Ito po yun. At dapat ilalagay ko sa unahan. Yan, I. Kasi yun yung nakalagay sa pattern. Sumunod daw po ay yung verb. Yung action na ginawa ko. At alin dito yung action na ginawa ko? Itong binili. Di ba po ba? Ngayon, dapat i-spelling nyo raw yung binili bilang nakaporma sa past tense. Pag tiningnan nyo sa dictionary, yung spelling po ng binili pag naka-past tense sa English, ito po yung ibibigay sa inyo. Itong bought. B-O-U-G-H-T. So, yan po dapat yung isunod nyo after po nung ating pinag-uusapan o noong tagagawa ng aksyon. O, ilagay na lang po natin, isunod na lang po natin yan. I bought, binili ko. Okay? Sumunod daw po ay itong object. Okay? Yang object, ibig sabihin, yan yung bagay o tao na hindi po yan yung pinag-uusapan. Pero nakakasama dun sa ating English sentence. At kitang-kita nyo na po, ito po yon yung ang libro. So, yung ang libro o yung the book, yan naman po yung inyong
ipoposition sa huli. Ayan, ito po yon, yung the book. Kung mapapansin nyo, yung sa the po natin, yung T ay maliit na ang letra kasi hindi na po siya yung nasa unahan. Okay? So, yan na po. Nakabuo na po tayo ng active voice para sa ang libro ay binili ko. Pag ginawa po nating active voice itong ang libro ay binili ko, sa English, ito na po ang resulta. I bought the book. Sa Tagalog, binili ko ang libro. Naka-active voice na po tayo. Kung mapapansin nyo, nakalagay na po dito sa aking procedure na yung linking verb po natin na was at saka itong by ay tatanggalin po natin pag naka-active voice. Okay? Yun din ang dapat nyong tandaan. Kaya kung mapapansin nyo, nawala na yung was at saka yung by. Okay? So, ganyan lang po kadali gumawa ng active voice. Okay? Mula sa passive voice. Bali po, ito pong itinuturo ko sa inyo na active voice at passive voice ay pang past tense. Ibig ko sabihin sa past tense, nangyari sa nakaraan, yung ginagawa po nating sentence na pang active voice at pang passive voice. Yun ang tatandaan nyo. Kaya ang ginagamit ko po ay was o kaya were. Okay? Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko po ay was para dito sa ating passive voice kasi yung libro po ay isa lang ang bilang. Pero oras yan ay naging books, may S sa dulo, syempre yung was hindi po dapat natin gamitin. Dapat po itong were kasi itong were ay pangmaramihan. Sinasabi ng were na yung ating pinag-uusapan ay marami ang bilang. Okay, yun po. Dapat tama po yung pagpapareha nila pagdating sa bilang. Kung yung were ay pangmaramihan, dapat yung pinag-uusapan ay maramihan din. Kung yung ating pinag-uusapan ay isa lang, dapat yung ating linking verb ay pang-isahan lang din. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay po? So ngayon, bibigyan ko po kayo ngayon ng exercise kung saan ay kailangan nyo pong sagutin. Okay? Bali, meron po akong binigay dito na 3 lang po na sentences na naka-active voice, gagawin nyo lang pong passive voice. Tapos dito sa baba, yung passive voice, gagawin nyo namang active voice. 3 rin po. So, ilalagay ko po yung sagot sa description below at makikitingnan na lang po kung tama po yung pagkakagawa nyo po ng active voice at passive voice natin. Okay po?